sa Panginoon. I believe, some of us here, may mga dala-dala tayong kabigatan, but today is the Lord who promised to us that the time that you humble and you give it all to God, I believe you are already set free. I believe that you are being answered by the Lord. So glory to God po. So it's time to preach the word, because of our this projector is it's difficult to have a PowerPoint. So wala po ba tayong mga English? May mga newcomer po tayo. Amen. So we believe that this message of the Lord, it will give us warning and information. Dapat ang mga Kristiyano ay excited kung ano ang information ng Panginoong Hesus during the time. The gospel, the gospel of Jesus is in Matthew. Nag-start po siya sa Matthew. At alam po natin, na si Lord napaka-harsh magsalita kapag tayo ay nagbabasa. Kaya I encourage everyone na dapat meron po kayong Bible. Marami ng kaparaanan ngayon, maging sa you can install in apps, sa cellphone. The problem is nai-interrupt tayo kapag may mga messages, may mga social media tayo na pina-follow. So it's better that you have Bible, because the message of the Lord in these 1,000 years is very important, that we must know what is the information and the warning of Jesus Christ in us. At alam po natin, sa mga matagal na at sa mga Kristiyano na talaga, pwede nating sabihin na si Lord, especially si Lord, alam nyo kung sino ang nire-rebuke ng Lord during that time? Mga teachers of the law, yung mga nag-aaral. At sinasabi niya, napakahirap ng kanyang mga binibitawang salita. Sinasabihan niya, mga ulupong, mga brood of vipers. Sabi niya gano'n. Pero tayo, minsan, gusto lang natin marinig, God is love. Kailangan natin malaman yung information ng Lord. Kasi I believe, lahat tayo, kaya ka narito, gusto mong ma-experience ang totoong langit, hindi yung langit-langitan, yung mga nag-iagaganon at nakakaranas sila ng heaven daw. Ibang heaven ang pinapangako sa atin ng Panginoon. But Jesus is not talking more on heaven in the gospel. The gospel of Christ is more on understanding and warning and information about the truth of eternity in hell. Marami siyang sinasabi doon. Hindi po yun ay panakot ng mga pastora. Pastora, nagpahirap? Di ba sabi God is love, John 3:16? Yes, it is God is love. But He is also a judge. He is our judge. He can judge us according of the condition of your heart. When we examine our hearts and when we examine our living as a Christian, naniniwala naman tayo na kapag tayo ay umamin, tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay ako kasama dyan. Umamin ako sa Panginoon na ako'y nagkasala. Lahat ng tumatayo dito, they are imperfect people walking into the perfection of God. Kaya sabi doon na, paano mo nasasabi na nagkakasala? From the beginning, nagkasala na ang ating mga ama at ina, si Adan at si Eva. At sabi mo, bakit God is love already died in the cross si Jesus? So God is love na lang, no. Because in Romans, sabi niya ng Lord, Romans 6:23, ang kapalit, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. At sinabi rin po yun sa Numbers 32:23, sapagkat ang kamatayan, ang kasaysay, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sa pamamagitan, hindi ka maliligtas ni pastor, hindi ka maliligtas ng mga nagdala sa iyo. Ang kaligtasan natin lahat ay nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi, maging sa Old Testament, sinabi po yan sa 32:23.
Nandyan po, Ate Nelia, ano na lang po ako para mabilis po tayo. Lahat po nakanandyan na po. So 32:23 po, sinasabi po dyan, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinasabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Pariha po ba? Amen. At sabi ng Lord na nangako ang Panginoon, Romans 3:23, walang matuwid, kahit isa man ay walang naging matuwid sa atin. Kahit kami tumatayo dito, hindi po kami matuwid. Araw-araw nagkakasala sa kagandahan at ng loob ng Panginoon, kagandahan loob ng Panginoon, nakakalapit ka. Nakakaroon ka ng pag-amin. Minsan oras pa lang, sungitan mo si sister, bigla ka nakaka-realize, Lord, forgive me. Natarayan ko si ate. Natarayan ko si kuya. Ganon ang kagandahang loob na sinasabi. Hindi yung kagandahang loob na walang pagbabago, wala kang paglapit, wala kang pag-amin sa pagkakasala mo sa Panginoon. At even sa Psalms 98, sabi ng Lord, that the Lord examine our lives, our sin. Yung pagkakasala mo, nahahayag sa mata ng Diyos. Walang pwedeng itago. No? Pwede kang magtago kay pastor, pwede kang magtago kay brother, kay sister, pero kay Lord wala. Isa lang ang gusto ng Lord, matuto tayong umamin sa ating mga pagkakasala. That is our introduction, but our message of the Lord, binibigyan ko lang kasi may mga bago po tayo, so binibigyan ko ng mababaw na pag-uunawa ang bawat isa. Pero itong mensahe ng Panginoon ay isang paghuhukom at nandyan po yan ngayon sa ating exhortation sa Hagay. So glory to God po dahil ito po ang binigay sa akin na mensahe ng Panginoon. At dito po, itong paghuhukom po, hindi po ito'y panakot. Dapat nalalaman to ng hindi ng tao na nasa labas, kundi ikaw na nasa loob ngayon ng simbahan. Dapat mayroon kang information sa sinasabi ng Panginoon na sa huling panahon, baka sabihin mo, ay hindi naman po yan pinreach doon, Pastor, sa GCKC. Ay, Lord Jesus, hindi po yan pinreach doon sa GCKC. Dapat i-ano mo ako, bigyan ng palugit. Hindi na po ganun. Kasi ang paghuhukom, it is once only the Lord will judge us. When you die, sabi ng Hebrew, once you predestined to die, you are once judged. At meron kang kalalagyan. Either sa langit, o nandun ka sa tinatawag sa bibingan ng mga patay na nangyari kay Jonah during the time of Jonah that he ran away from the Lord. No, itong mensahe na ito, sa talinghaga na ito ng Panginoon, na sinasabi dyan na ang paghuhukom, it is after the rapture. And the rapture, bibigyan ko lang kayo ng insight so that hindi po tayo mag-jump up into this kind of direct this message of the Lord. The rapture, it happens, at alam po sa mga theological na nag-aaral, Bible scholar na alam nila to, no, that ang rapture, it happens in the church. Kaya itong paghuhukom na ito, this is the second coming of the Lord, itong Matthew 25:31 na ito, tapos na, wala nang simbahan. Tapos na ang simbahan. Nag-rapture na si Lord, magugulat ka, wala nang preacher dito, magugulat ka, yung katabi mo, wala na dyan. At dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa patience ng Lord, mayroong second coming. At ito'y para sa pagbubuklod-buklod ng Panginoon. Ito po, ang rapture, that rapture na nangyayari, na sinasabi, is after that 7 years, it will going to happen. At marami ang mangyayari sa 7 years na yan. And this judgment of the Lord will happen to the believer and to the unbeliever. Ang pagbubuklod, ang paghihiwalay. They will separate, God will separate the obedience follower and the pretender and the unbeliever. Maraming mga nagsasabing Kristiyano, but you can see the evidence of their lives. Ganun po ang pamantayan. Ang pangunawa dapat natin sa tinatawag na Kristiyano. Meron kang pagbabago. Merong ebidensya sa buhay mo na nagpapabago ka kay Lord, willing ka na baguhin ng Panginoon at handa kang magpabago kaano man kasakit. Ganun po. Kaya ito po nung ang mensahe ng Panginoon, after the rapture, second coming, and the second coming, yung mga na-rapture, kasama yan ng Panginoon, Jesus. Makikita nyo kung sino sila.
At itong separation, no, dito natin makikita ang pagbubuklod na ito kung sino ka. Ay, good pala ako. Tingnan mo katabi mo, baka may tumubong sungay. Amen? Ay, sheep pala ako, Lord. Bakit naiwan ako? Diba? Lord, naiwan ako. Lord, malaki naman ako mag-tithes. Lord, lagi naman akong Lord, nagdi-devotion. Lagi naman ako nagpipray. Lagi naman akong tumatayo naman ako sa iyo, Lord. Bakit hindi ako na-rapture? Diba? Ito po yun, ang second coming. I just give you some insight of that it is after the rapture it happens. At you should have that understanding, that information about this. Para hindi tayo ignorante, hindi ito binibigay doon sa mga tao sa labas na ini-evangelize natin. Ito ay binibigay dapat sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ako pwedeng laging sweet ang aking mga salita. Ito, ang pulpito ay ginagamit yan for you to be informed unto the warning of the Lord. Dahil ayaw ko na pumunta ako at langgamin ako doon sa impyerno, kailangan ko sabihin ang salita niya. Talakpakan natin ang Lord. Sabi po dyan, sa Mateo 25:31, no? The second coming. May picture po ako niyan, Atinilya. Sabi niya, ang title po dito ay ang paghuhukom. Hindi po ito panakot. You should examine now yourself. You should examine your heart receiving Jesus as your Lord and Savior. Sabi niya sa mga maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Kapag umupo na siya sa kanyang trono, si Jesus ay umupo na sa kanyang trono, siya ay hari at mayroon siyang karapatan na humusga sa atin, na humukom sa atin, to judge us. Binibigyan na siya ng authority ni Father. Sabi niya, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Ano sabi dito? Wala tayong exemption. Nandito ka ba ngayon sa Middle East? Amen. Nandun ka ba sa Canada? Akala mo makakatakas ka. Kasi ang sinasabi dyan, lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat, walang exemption. Walang exempted dahil itong second coming is for the believer and for the unbeliever. Kaya wala siyang exemption. Para na ito sa mga obedience and disobedience. Kaya sabi niya, at sila'y kanyang bukurin. So kahit nasaan ka, ngayon umalis ka, ay ayaw ko na GCK, punta ako ng New Zealand, wala doong GCKC. Diba? Punta akong Canada, wala na doong GCKC, walang mag-aano sa akin, walang magre-rebuke, walang magkukurik sa akin, wala akong maririnig. No? Naparinig ni pastora. Pero hindi ka makakaligtas dito. Kasi sabi niya bukirin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Nung may pagsisipirit, may paghihiwalay. No, ihiwalay, hindi ka pwedeng isama sa tupa. Kasi ang karakter ng isang goat ay nanunuwag. Kahit matulog, baka matulog ang tupa dyan, bigla niyang sakmalin. Diba? At dito mo palang ba malalaman, no, kung wala kang information ito, dito mo palang malaman, na-rapture na lahat ng mga iba mong kasama. Hala, ano kaya ako? Tupa kaya ako? Kambing kaya ako? Diba? Dito mo palang malalaman. Na, bakit naiwan ako? Ano kaya ako? Tupa kaya ako? O kambing kaya ako? Diba? Kasi may pagbubukod-bukod ang Panginoon. At ito'y sinasabi din po yan sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel 34, yung separation of the goat and the sheep, that very clear sa Ezekiel 34, nasabi niya, as for you, my flocks, this says the Lord God, behold, judge between sheep, sheep between rams, and rams between goats. So, ganun po ang nagsasalita po dyan kay Ezekiel is si Lord. No? Si Lord na po yan. Ang sabi niya, as for you. No? At bakit sino kaya yung sinasabi niya as for you? Yung mga na-rapture. Bibigyan sila ng posisyon ng Lord maging paghusga doon sa mga taong tupa at kambing. Imagine, kung ayaw mo ma-rapture, di ba? Kung ayaw mo ma-rapture, paano na? Di ba? Kung ikaw yun, na-rapture, kasama ka ni Lord,
bababa si Lord, no, sa picture, Ate Nel, meron pong picture dyan. Pagbaba ng Lord, kasama ka, binigyan ng posisyon ng Lord. Wala kang posisyon dito sa politika, bibigyan ka ng Lord. Kasi yan ang tinatawag ng Lord in the other chapter na sinasabi niya na good and faithful servant. Yan ang sinasabi, welcome. Diba? Sabi ng Lord, sila yan. Yan, may pagbubuklod. No, ibubukod at ikaw kasama ka doon to judge. Ito yung sinasabi sa Revelation that even you can judge the angels and the demons and the devil, Satans, and those people that against you. Diba? Pati yun, mga taong yun. Kaya sabi niya dito sa kanyang at sabi dito, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. So ilalagay ng Lord sa kanyang kanan ang kanyang tinatawag na tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Sabi niya, halikayo mga pinagpala ng aking Ama. Anong tawag ng Panginoon sa kanila? Pinagpala. No? Your ability here and your wealth, no, in this world, no, it will not depend, or your intelligence. Marami dito mga Kristiyano minsan, intelligence. Yun yung sinasabi ni Titus, they really know the knowledgeable in the Word of God, but it's denying in their living, in their lifestyle. Sa pamumuhay nila, walang ebidensya. Sabi pa ng mga Bisaya, ebidensya ba dungoy? Ebidensya ba day? Di ba? Walang evidence na sa kanila ay nagbabago ang pagiging Kristiyano. Yan po ang tinatawag dyan. Doon sa Titus, no? Nasabi doon sa Titus, na sila ay may kaalaman, ngunit hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi dyan, no, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, sa kaliwa naman ang mga kambing. At sa kaliwa daw. So meron tayong paglalagyan, merong separation. The Lord is, hindi po yung mga ginagawa dito na minsan, no, makibaka sa church. That is not the separation of the Lord that is mentioned here, that those people that are causing division in the church, they are not. It is the judgment of the Lord. At ito ay dapat mayroon tayong pag-i-examine sa ating buhay. No? Na dapat tayo ngayon nagtatanong, Lord, can you examine my life? Kasi sabi dun sa 90, examine our life, Lord, that when we sin against you, na nagkakasala kami sa iyo. Hindi natin pwedeng sabihin, God is love naman, si Lord. God is love. God is merciful. God is just na si Lord. No, but He is also a judge. He can separate us, no, and He can separate us between the believers and the unbelievers. Kaya sabi dito, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Mayroong nakahanda. Kaya huwag ka dapat mapagod, no? Sad to say, minsan. Sad to say. At sad fact, minsan sa mga Kristiyano. Tingnan niyo yung mga bagong mga mukha na yan. Hindi niyo kilala yan, no? You are responsible to them. Ngayon, ang nangyayari, mas maraming Kristiyano na i-influensya ng puro laro. Influensya ng kalayawan, influensya ng ibang bagay, instead na maging influensya ng kasipagan. Masipag sa ministry, mga mukha na lang namin lahagi ng mga pastor ang nakikita sa Bible study. Wala man lang magsabi na, may bagong Bible study, pwede po ba akong sumama dyan? Hello! May Kristiyano ba dito? Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Amen po. Asan po yan? Kaya di ako nagtataka, Lord. Ako na lang ini-encourage ko yung sarili ko, Lord. In the last days, sabi sa Timothy, people are lover of themselves. Iba ang impluensya ang binibigay. Hindi na impluensya ng kasipagan sa ministry. Ang lagi na lang na-approach yung mga bago, yung laging nakikita ng mga mukha. Pero ang dami ng workers, ang dami ng servant. Amen? Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago. Dahil ito ang mensahe ng Panginoon.
Minsan bibigyan mo ng task, pupunta sa iba. Binibigyan ka ng task para ma-encourage yung mga bago. Not to gain that you know all the Bible. Para ma-encourage sila sa buhay mo. Pala desisyon. Tama? Amen po ba? Nakakalungkot. Totoo po. Minsan, di ba, part-time na lang ako, pero minsan, I have mindset na mag-full-time workers, full-time ako kay Lord. But I didn't, kasi tinitingnan ko na ng Lord, in the last days, ganito ang mga tao. In the last days, Lord, ganito ang mga tao. Kailangan mo i-encourage ang sarili mo. Nakakalungkot. Pagdating sa gawain, ma-rebuke lang ng, nanlalamig. Kaya sabi doon ng Lord, the church will be judged in the revelation. I know your deeds. Alam ko ang ginagawa mo. Pag na-rebuke, nanlalamig. Kaya sabi ng Lord doon sa Revelation to, unti-unti ka nang lalamig sa akin kasi na-rebuke lang. Nakarinig lang ng correction. Nanlamig na. Hindi ka naglingkod kay Lord, naglingkod ka sa tao. Pagka ganyan. Generally speaking, direct to the point. Amen? Totoo po yan. Dahil I sought this word of the Lord 2 days. Hindi ko nakikita yung mga kasama ko dyan sa bahay. I sought with the Lord these 2 days. Nakakalungkot ang mga Kristiyano. Ang mga mukha na yan, mga bago, responsible ka dyan. Yung pamumuhay mo, responsible dyan sa kanila. Kailangan may makita sa'yo ang ebidensya ng pagiging Kristiyano para ang buhay nila mabago din. Magkaroon sila ng encouragement. Nalagpasan nga ni sister, nagbago nga siya. Ang tindi pala ng ginawa sa kanya ni Satanas. Pinalaya nga siya. Ganun po yun. And this is the message of the Lord. No? Na sinasabi dyan. Nasabi niya dyan sa 35, sapagkat ako'y nagugutom, gutom sa salita ng Lord. Ito po ba, Pastora, ngayon is still applicable this principle of Jesus na sinasabi, this is the second coming? Yes, you have to practice it. You are in the church, you have to practice it. You are called Christian, you have to practice it. This is the ministry of Jesus Christ. Ang sabi niya dyan, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Hindi lang po yan sila physically. Kaya dito sa church, pinapractice natin na after ng church may pakain. Because it is written. Hindi po yan pwede nating tanggalin ang nagsalita ang Panginoong Hesus. At ganyan ang pamantayan ng kanyang paghuhusga sa mga Kristiyano na tinatawag. Kaya sabi niya, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako ay nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Alam niyo pag hubad, ano tawag doon? They are feel shame. Yung mga tao na yan, sometimes they feel shame when they heard convicted with the word of the Lord. And they need to be clothed the glory of God. Kailangan nila mabigyan sila ng cape na pinangako ng Lord sa alam mo, minsan magugulat ka because in the Bible study, they have a lot of backslider. Imagine. And this backslider is like a prodigal son that they need to go back to return to Christ. At wala kang pakialam. You do not care to this soul. Wala kang pakialam. Hindi ka na, pakialam mo lang sarili mo. Diba? Amen po ba? Hindi po ako galit, ako po'y nagpapaliwanag. Amen. Alakpakan po natin ang Lord. Sabi dito, nagkasakit at inyong dinalaw. Kailan nangyari? No, magtatanong ang Lord. Parang ito yung the Good Samaritan, nagtanong ang teachers of the law, who is my neighbor? Wala ka nang paki kung sino ang neighbor mo. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo ng Lord. Hindi kayo nagtatanong, sila na lang, si pastor na lang, sila naman, trabaho nila yan, hayaan mo sila dyan. Di ba? Hindi po ganun. Ang sabi dito, nagkasakit at inyong dinalaw. Ito matindi na bilanggo at inyong pinuntahan. Kailan nangyari to? Mayroon na po ba dito? Baka may mga kaibigan kayo nasa kulungan hindi nyo maisip. Nadalawin. Mayroon kayong mga kakilala, mga katrabaho nasa ospital, hindi nyo kayang dalawin. Ito ang pamantayan ng Panginoon sa kanyang paghusga. Tapos sabi niya sa 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Ito ang sinasabi ng Lord, it is called responsibility.
Nakita niyo po ba yan? Yung mga sinasabi ng Lord? Responsibility po yan. At we Christian, we have a responsible. Yang katabi mo, responsible mo yan kahit hindi mo yan kakilala. Responsible mo ang lagi mong nakikita na magabagong mukha. Yung nasa loob ng tahanan ng Lord. Kasi ang sinabi niya dyan, no, doon na ako magtutuloy, sabi niya, sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom, aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sino ang kapatid ng Lord? Yung nasa church, hindi yung nasa labas. Bago ka makialam niyang nasa labas, pakialaman mo yung mga nakikita mo na nangangailangan ng responsibility, you as a Christian believer. Diba? Kaya tayo we practice, even na hindi ka na dapat magdalawang isip pag opportunity na mayroong may sakit, kailangan ng tulong. Diba? Dapat hindi ka nagdadalawang isip. That is your opportunity. No? Opportunity mo yan to do this. Dahil dito, malalaman mo kung ano ka. Sheep ka o goat ka. Kaya sabi dito, no? Pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sabi ng Lord, sa akin ninyo ito ginagawa. So, ibig sabihin, sino ang kapatid mo ngayon? Yung nakikita mo dito sa loob ng church, kapatid mo yan. O hindi yung sa labas. Yan ay kapatid mo. At nangangailangan yan. Sa'yo, kailangan ako, kailangan kayo, nitong mga taong ito. This is our neighbor. This is our fellowship. You know why? Mas matindi pa itong spiritual, mas thick pa to sa blood. Kaya hindi kayo nagtataka na naging Kristiyano kayo, mas malapit pa kayo sa mga kapwa Kristiyano kaysa sa inyong mga kamag-anakan. Dahil pinipersecute kayo, dahil nag-iba kayo. Nag-iba kayo ng daan. Hindi daan ng dating daan na, di rin daan ni Kibuloy. Daan ang matuwid sa Panginoon. Tama po? Nagiging malapit. That is spiritual, makakasama mo yan sa eternity. Yan ay dapat mong kasama. Hindi lang bahala ka dyan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Magbago ka sa sarili mo. Diba? Mayroon ka dapat na pakialam. This is a true Christian. The evidence of being a Christian. Dito mo makikita sa kanyang ginagawa. In Galatians 16, sabi niya, do not be, huwag kang mapagod. No? In Galatians 16, sabi niya, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti, lalo na sa mga mananampalataya. Meron din silang pananampalataya. Diba? Lalo na daw sa mga mananampalataya. No? Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na, sa lahat daw ng tao, pero sinabi lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ay huwag nating kapaguran. No? Sometimes we just justify. Who is my neighbor, Lord? Pakialam mo kung sino ang neighbor mo, pakialaman mo ang anong pinapagawa sa iyo ng Lord. Anong ang responsibility mo dapat matagal ka ng Kristiyano. Diba? Para ka pa rin nana. Pagka nasundot ka lang, ayaw mo na. Nagtatago ka na, ayaw mo nang magpakita. No? We should understand this message of the Lord. No? We should understand what is really God is talking about. Kaya sabi niya dito sa 41, sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Alam niyo sino to? Tanungin niyo nga sarili natin, goat ba ako? Or sheep na? Dapat sheep ka, tupa ka dapat. Dahil ang tupa, kahit giitan mo yan, hindi yan umaangal. Hindi na siya dapat nasasaktan, manhid na. Pero kapag ikaw, kapatid, nakarinig ka lang, na para kang pinapatamaan at ikaw ay para ka nang nasaktan ka na, ay magtaka ka. Baka goat ka. Hindi ka sheep. Ang sheep, manhid. Kahit anong sabihin, ano pang ang marinig niyan, tatanggapin niya yan. Kasi hindi yan aangal. Pero ang goat, they are always want to be opposed. Parang panahon ni Moses, the Jannes and Jambres.
Oppose Moses kung ano ang pinapagawa ng Lord. Laging oppose ang kanyang ginagawa. And that is the character of the goat. Sumusuwag, laging sumusuwag. No? Laging nanunuwag ang ginagawa ng kanyang goat. Kaya sabi dito, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo. Ano daw ang sabi dito? Very clear, na itong apoy na ito, itong hell na to, ay hinihanda hindi para sa iyo. Para ito saan? Sa mga demonyo na kung saan ay dati ay captive ka. At yun na nga kaninang ang awit natin, freedom is here. Doon ka pinapalaya ngayon ng Lord. Doon sa kadiliman, kung saan ka niya, tinutorment ka, tinutorture ka, nang ikaw ay wala sa Panginoon, nang hindi mo nakilala si Hesus Kristo na iyong tagapagligtas. Yan ang trabaho niya. At hanggang ngayon, nandito yan. At ikaw ngayon na pinalaya ka na ng Panginoon. Wala na tayo dapat dito, dapat tupa ka na. Kaya sabi, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. No? Understanding, there is two kinds, the Sheol and that Hades, the hell. In the time of Jesus Christ, I will give you an insight. Kunti na lang po. Kunti lang naman itong ano ko. I will give you the understanding of Sheol. Yan. What or where is the Sheol? You understand, hindi po sa malaking tiyan ng isda, pumunta si Jonah. Si Jonah ay pumunta sa Sheol. At yan po ang sinasabi niya dyan sa Jonah chapter 2. Chapter 2 verse 1 to 2. Bago kasi itong ano ko. Hindi ko ano. Atinilya. Maliit. Palakihan mo. Bear with me. Mas gusto ko kasi nababasa sa Bible ko eh. Jonah chapter 2, verse 1 to 2. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumatawag sa inyo at dininig ninyo ako. Ito ang tinatawag ay, kaya hindi po siya dyan natupok. Si Jonah. Nandun po siya sa daigdig ng mga patay at hindi po yan totoong purgatoryo sa Katoliko pa. Hindi po yan purgatory. Yan ay tinatawag na Sheol at yan po ay nasa parang tiyan no papuntang hell. Iyon, nandun ka na iipit. Doon ka na nananatili ka doon kapag malalim po nating pag-aaralan yan. No? At kailangan malaman mo yan. Dapat meron kang informasyon. Baka masyak ka, napunta ka doon. Pero dahil sa kagandahang loob ng Lord, na sinasabi niya, even Jesus says, sabi niya that sinabi niya nagtatanong si Pedro, ano po ba ang sign na Lord ng ang iyong kamatayan, your resurrection. Ang resurrection ni Jesus Christ, 3 days siyang namatay because what? Pumunta siya sa Sheol. Yan ang Sheol ay hindi po yan naglalagablab, magkaiba po yan sa Hades or Hell. Yang Sheol, doon po nakakaptives ang panahon ni Noah na mga namatay na mga inosente, na mga Israelita o mga anak kabilang sa dugo ni Adam at Eva. At yan po ang sinabi niya dyan sa 12:40, I believe. Hindi ko, 12:40 po ba? 12:40 ba sinabi doon? If I'm not mistaken. No? I will give you some insight of this so that you have information. Kung paano si Jonah, sabi dito ang palatandaan, hinanapan si Jesus ng palatandaan sa 38 ko pupuntahan. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, Guro, maari mo po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Diba? Ganito magsalita si Lord. Kaya ngayon nandito kaya si Lord, nakatayo, sasabihan kaya tayo ng mga ganito. Baka nagtakbuhan na kayo. Eh sabi niya, naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas.
Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi. Di kayo nagtataka bakit 3 araw at 3 gabi? Ano po ang simbolo nito? Nasa tiyan ng dambuhalang isda ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Ang tawag sa Sheol, nasa ilalim ng lupa. There is earth and there is the Sheol under. Ang Hades is yun yung time ni rich man ang ni Lazaro. Merong nakapagitan pero nakakaramdam siya ng grabing init. Iba na, no? Dahil in the resurrection, nung namatay si Kristo, bumaba siya. Ano ang tawag doon? Grace ng Lord. Mayroong grace ang Lord kahit wala pang binigay na commandments. Dahil hindi sila nakapakinig ng commandment ng Lord, ay isinalba niya. At very clear po yan sa Ephesians 4. No? Ephesians 4, sinabi po yan kung paano pumunta si Jesus sa Sheol para magdala ng mga bihag paakyat sa langit. Sila ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. At itong second coming, hindi na ito pareho dati. Nabababa si Lord na para ito ay parang katulad na ng Sodom and Gomorrah. Apoy na tutupok sa mundong ito at may bagong Jerusalem. At yung mga na-rapture ay bibigyan ng posisyon ng Lord. Bibigyan ng katungkulan at doon mo makikita ano ang crown niya. Ano ang ibinighagi sa kanya ng Lord na reward. Kaya sabi doon sa Ephesians 4, 7-10, ang sabi dyan, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Nakatanggap ka na ba? Amen. Amen, nakatanggap na tayo. Dapat tayo nakatanggap na sa kaloob ng Panginoon, yung grasya, yung habag ng Lord. Tinanggap mo na. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ito yung mga bihag na sinasabi sa ilalim ng Sheol, sa ilalim ng kailaliman ng mundong ito. Bumaba si Kristo ng 3 araw. Ito ang kanyang dinala. Nag-preach siya sa Sheol, doon sa mga inosenteng tao. Ngayon wala nang inosente, kahit sa social media makita nyo, puro hell, puro Hades, puro mga kasalanan ang ganito. Wala na kayong exempted. Kaya sabi dito, di ba? Huhukuman ang buong mga nasyon. Ang second coming, dahil wala nang pwedeng ikatwira ng tao. Hindi ko po alam yan. Lord, hindi ko po alam yan. Exempted po ako. Hindi na. This is the second coming of the Lord. Kaya sabi niya, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. No? Saan yan? Saan po ba yan? Hindi yan po sa kuweba. Kailaliman po yan ng lupa, yan ay Sheol. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlilikha. Very clear. No, that is Sheol. And in Jude 1:7, in Judas 1:7, bibigyan ko kayo ng insight and understanding, no? Para hindi nagkukulang ang salita ng Panginoon. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at ang Gomorrah at mga karatig lungsod ay nalulung sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila ay pinarusahan sa apoy na hindi na mamatay bilang babala sa lahat. Ito na yung tinatawag na hell, na Hades na sinasabi dyan. And even in Isaiah 38:10, iisa ang kanilang mga paliwanag. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, marami pong mga, even Job, no, and understand what is Sheol. In the time of Job, na siya ay nakaranas, na halos parang mamatay na siya sa kanyang karamdaman, na iparanas sa kanya ng Lord, nakita niya itong tinatawag na Sheol. At sabi doon sa 38:10 ng Isaiah, sabi dito, minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw sa daigdig ng mga patay at ako'y masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. Ito po ay tinatawag na Sheol. Magkaiba po yan, ang Sheol at ang Hades. Iyan po ay binibigay ng Lord ngayon na hindi mo lang naririnig lagi dito upang magkaroon ka ng unawa at informasyon na may nagwa-warning. Even you read
No, you read the whole, the gospel of Jesus. O wala siyang sinasabi. May sinasabi siya dyan na kinukumport ka niya. Come to me, all you are worried and burdened, and I will give you rest. Dahil ang puno ng alalahanin ay nagkakaroon ng pagkakasala. Nakakagawa ng mga desisyon, ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Lord. Pero hindi mo makita dyan. No? From the beginning, ang katuruan ng Panginoon ay puro tungkol sa katuruan kung ano ang meron sa impyerno. Kung ano ang meron sa pangalawa mong buhay. Gaano ka kasigurado na aabot ka pa ng rapture? Gaano ka kasigurado na bukas makalawa na gaano kahaba ang buhay mo na aabot ka ng 100? Wala. Our life here is unpredictable. Our life on the earth is very short. But the eternity na pinagpapalit mo ay napakahaba. Yan ay buhay na walang hanggan na sinasabi doon sa John 3:16 sa kaduluduluhan ng kanyang sinabi. Kaya ang sabi ng Lord, para tayo ay magsikap, para tayo ay mga Kristiyanong nagsisikap at malaman mo na hindi ka dapat mapunta doon, magsisikap ka na magbago. Magsisikap ka na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Magsisikap ka na isik lagi ang pamantayan ng Lord. Isisik mo lagi ang plano ng Panginoon. Isisik mo lagi ang kalooban ng Panginoon. Yun ang dapat nating ginagawa. Pinapaalam ng Lord yan para tayo lalong maglapit sa Panginoon. Hindi natin pwedeng kayo na lang kasi makasalanan ako. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magligtas sa sarili ko. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ang magliligtas sa iyo ang Panginoong Hesus. Dahil siya ay maghuhusga sa ating mga ginagawa. Sa kondisyon ng puso mo. Sa kondisyon ng kaluluwa mo. Si Lord lang ang mayroong karapatan at wala kahit sino man ang may karapatan sa atin dito. Kaya sabi niya dito, at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa pinakahamak sa 45 po ito. Sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Imagine, kapag pala ikaw ay pinagkaitan mo ang iyong kapwa, no? Lalo na sa mananampalataya, itinataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito yung kaparusahan na ito na yung tinatawag na hell. No, in Matthew 5:22, na laging sinasabi ng Lord sa mga teachers of the law, bakit sila ay nag-aaral? Sila ay bihasa sa salita ng Panginoon, ngunit ang kanilang pamumuhay, tulad ng isang mga Parisiyo, isang teachers of the law. Lord, nagtatides po ako. Lord, nag-aayuno po ako. Lord, lagi po ako sa templo mo. Lord, ganito po ako. Ngunit yung tax collector, kumakabog sa kanyang puso. Kaya yung mga nakikita mo, wag mo yung husgahan. Unahin mo ang sarili mong mabago para may ebidensya sa buhay nila. Sasabihin nila, ay, nagbago siya, ako din, kaya ko. Kasi kaya ng Lord. Diba? Parang yung tax collector, kumakabog ng dibdib, di makaangat sa langit. Dahil alam niya na nagkakasala siya sa pamamagitan ng paniningil ng buwis. Ang tawag sa kanila ay makasalanan. Yes po, alam ko, 5:22. 5:22. Almost na po, Ate Riz. Salamat sa information. Sabi niya dyan, no? Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasan. No? Humahamak, nahamak natin ang ating kapwa. Kapulungan ng mga Hudyo at sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib sa maparusahan sa apoy ng impyerno. When you utter curse, kahit dyan sa mga kapatid mo, when you utter something in your mind, no, nandun ka na, ang kaluluwa mo ay hindi mo nakikita, pero yung kaluluwa mo ay nasa impyerno na. Yung ginagawa mo, no? Kaya kapatid, no? Isa lang naman ang conclusion ng Lord dito is for us to examine and repent. Every day of your life, it's a grace of God na nagising ka, binigyan ka ng bagong hininga, bagong pag-asa ng Panginoon. Huwag kang mahiya kay Lord na umamin. Ang kailangan natin umaamin tayo kay Lord. Na Lord, sorry.
Lord, sorry sa kapatid ko na ito, Lord. Kaya si Lord ang pamantayan ng kanyang pag-ibig, hindi para sa sarili mo lamang. Ang sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and love your neighbor as you love yourself. At isa pa, wala kang exempted kapatid, love your enemy. Mahirap ba? Hindi mahirap kay Lord. Dahil kapag ikaw ay humihingi at umaamin, Lord, hindi ko to kaya, tulungan mo ako. Isa lang ang sinasabi ng Panginoon, no? That even in that Revelation chapter 20, pag binasa po natin, hindi po yan nakakatakot. Ang salita, ang aklat ng Revelation, ito po ay information sa atin kung ano ang totoong mangyayari at magaganap pa. No? In the last days. And we are walking in the last days. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot na, pero it is really happening. Hindi tayo pwedeng magulag-gulagan. Wars everywhere. Ang mga kabataan ngayon, they are influenced of the evil deeds. They are influenced of social media, walang galang sa magulang. No? Iba ang nilang mga pamumuhay. Makita natin yan sa labas at kahabagan natin sila. Dahil tayo ay itinanggal ng Lord, pinalaya tayo doon sa ganong nilang sitwasyon. Tingnan mo sila na naging ganyan ka rin noon. No? And this conclusion of the Lord in Acts 17 only, and 30 and Acts 3:19. Ngayon, no, it's our time to examine ourselves. Examine ourselves. Examine mo. Na dapat habang tumatagal ka kay Lord, lalong nakikita ang ebidensya sa'yo. Hindi ka napapagod maglingkod sa Panginoon. Hindi mo dapat kinapapaguran ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo dapat kapapaguran ang pagtulong sa iyong kapwa. Hindi mo kapapaguran ang pagtulong sa mga nangailangan, spiritually speaking. Kailangan nila ang Panginoon. Kailangan ka na may makita sa iyo ebidensya sa buhay mo ng pagbabago. At sabi dito, at maging ang ating pamilya ay nakaatang sa atin ang kanilang pamumuhay na magbago at makakilala at maligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa 17:30, ito na po ang aming conclusion. Sabi niya, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Tayo ay kabilang dito. Hindi tayo nakakilala sa Panginoon noon. Ngayon nakakilala ka na. Kaya sabi niya, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao. So sa lahat ng tao, walang exempted. Sa bawat lugar, so lahat, sa bawat bansa. Kaya hindi po ba kayo magtataka ngayon ang mga preaching, mga napakabigat? Dahil nasa last days na tayo. Ayaw namin na haharap kami sa Panginoon. Bakit hindi mo pinaalam sa kanila na merong impyerno? Merong naglalagablab na apoy. Sa susunod, na wala ng kaparusahan na walang hanggan. Ito ang nais ng Panginoong Hesus, kaya hindi siya nagturo ng maraming tungkol sa langit. Ang kanyang turo ay puro tungkol sa mga impyerno, ang ating buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dito, bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Dahil itong pagtalikod natin, ikaw ang naghahawa in the fellowship of the believer para mabago ang kanilang buhay. So it is a time for us na aminin natin kay Lord na tayo ay nagkasala sa Diyos at tayo ay palagi araw-araw nagkakasala. Oras-oras, yung isip mo, kahit minsan nandito ka sa church, no? Minsan iba ang iniisip mo sa iyong kapwa, nagkakasala ka. At ang nais lang ng Lord ay magpakumbaba ka, umaamin. Mayroon tayong dapat na pag-amin, form of our humility. That Lord, we are imperfect people. We need more. We need you to change us. We sin against you, Lord. May pag-asa ka pa, buhay ka pa, malakas ka pa, humihinga ka pa. Kaya sabi dito in the last conclusion, 3:19, sabi dito, no? Nasabi dito, kayo nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Patawarin ang inyong mga kasalanan. Paulit-ulit.
No? Si Lord, dito natin makikita that the Lord is just. He is just kasi buhay ka pa. But in this second judgment, you will identify yourself. Who are you in the identity of in living as a Christian in a Christian world? Na pagbalik, ako po, backslider po ako. Kaya, yung sinabi ko doon sa Hebrew, I believe, doon sa Hebrew na sabi niya, di ba, na napakahirap. No? I will get this one more, the First Peter, na ang parusa, ang paghuhusga ng Panginoon, that rapture time is ang paghuhusga ng Panginoon ay nagsisimula in 2 Peter, First Peter ba yun? In 1 Peter, 2 Peter, 1 Peter chapter 4, verse 17, totoo po na ang totoo na ikaw ngayon nakarinig, ang paghuhusga ng Panginoon ay nagsisimula sa tahanan ng Diyos. No? At nakakalungkot po, no, pagka tayo po ay hindi tayo nakasama dito sa isang tupa at isang rapture. Sa 1 Peter chapter 3, 1 Peter chapter 4, 17 to 19. No, kunin ko lang to. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Ikaw ngayon na nakakarinig nitong sinasabi ng Panginoon. The information and the warning of the Lord dito magsisimula. Kaya kailangan mong malaman kung ano ang totoong gospel ng ni Lord, ano ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Sabi niya, at kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Sabi ng dito, no, sa panahon ng paghuhukom magsisimula sa sambahayan. At how much more those who are outsider, the unbeliever. And sometimes we are here, we are still unbeliever. No? We are still have a heart of unbeliever. Kasi sinasabi dyan, mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos, walang ebidensya, walang nakikita sa sinasabi niya na salita ng Panginoon, hindi nakikita sa kanyang pamumuhay. Kaya sabi dito, tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay nakapakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kahabagan nawa natin sila at palakpakan po natin ang Panginoon. And let us rise up. Hallelujah. Yes, Lord, tunay o Diyos na ang iyong habag ay sagana. Ang pag-ibig mo ay napakalawak, Panginoon. Ang grasya mo ay napakalalim. Hindi kayang sukatin ng dagat, hindi kayang sukatin ng mundo. Lord, that grace you are already given from the beginning of time. Binigay mo na sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, namatay ka, and we believe that Jesus is died on the cross. And He was rose again. In 3 days, dinala niya ang mga tao na nabihag dahil sa kanyang kagandahang loob at sa kanyang habag. At isa kami, Lord, sa iyong tinawag ngayon, Panginoon. Kami, Panginoon, ay muling lumalapit. Lord, maunawaan nawa namin ang pagiging tunay na Kristiyano. Kami ay lumalapit. Kami ay nagkukulang. Kami ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, ngayong gabing ito, simula sa araw na ito, humihingi kami ng kapatawaran. Inaamin namin, O Diyos, na kami ay makasalanan. Ngunit dahil sa iyong habag, dahil sa iyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, ay nilinis mo kami. Tinatanggap ka namin, Panginoon. Walang ibang Diyos na pwedeng magligtas sa amin. Ikaw lamang, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami. Lord, ang mga salita mo ngayong araw na ito, examine us, Lord, ourselves. Examine our life, Lord.
At kung nalihis man kami ng landas, ibalik mo kami muli. Tulad ng sinabi mo, Panginoon, na kami ay naging isang walang karapatan. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, kaming mga hintil, ay inugpong mo kami sa sanga upang kami ay makatanggap ng pagpapala, makatanggap ng pagliligtas at ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Maging, Lord, na naging dahilan kami ng paglihis ng mga tao, ng mga mababaw sa kanilang pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming pagkakasala. Panginoon, aming ibinibigay sa araw na ito ang aming buhay. Lord, baguhin mo kami. Baguhin mo kami. Sabi mo, Lord, maging kami man ay tulad ng kasing pula ang aming karumihan. Narurumihan na puti na isang damit. Panginoon, kaya mo itong paputiin tulad ng isang niebe. At Lord, linisin mo kami sa araw na ito. Kami ay nagpakumbaba at nagpapalinis sa iyo. Lord, nais namin na ikay makaniig namin araw-araw. Ang nais namin ay masumpungan namin ang presensya mo. Ang nais namin ay magkaroon kami ng tamang relasyon sa iyo. Panginoong Hesus, tinatanggap ka naming muli sa aming buhay. Baguhin mo kami araw-araw dahil ikaw ang Diyos na ang lahat ng imposible ay posible sa iyo. Ikaw ang Diyos, the promise keeper, the way maker. You are the faithful God until to the end. You are the God who judges righteously. You are the God who justifies. You are the God who are merciful. You are the God who is grace, abounding in love. You are the God that is slow to anger. You are the God, Lord of love. At ang pamantayan ng pag-ibig mo, Lord, ang disiplinahin kami. Ang pamantayan ng pag-ibig mo sa amin ay malaman namin na kami ay napapahamak. At Lord, salamat sa salita mo ngayong araw na ito. Ilagay mo sa aming mga puso, Lord, upang kami ay maging tupa. Upang kami, Lord, ay malayang makasama mo sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap namin ang iyong anak na nag-iisa, ang Panginoong Hesus, na siyang nagbuwes ng buhay niya para sa amin. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Walang humpay na pasasalamat ay aking ibabalik sa iyo. Panginoong Hesus, tanggapin mo kami lahat. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay upang makita mo namin, Panginoon, na ang lahat ng aming pagtitiis sa lupa, Lord, ay mayroong kaakibat na kapahingahan at kagalakan sa langit. Panginoong Hesus, salamat, Panginoon. Kaya muli, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-unawa na nagmumula sa kalangitan, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang manahan sa atin magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin, Ama. Pangalan mo, Jesus. Amen.